Chairperson. Yes, go ahead, sir. Lahat po ibibigay po namin sa inyo. Okay Lahat nga. po ng Kaya nga sir, session po. kaya nga ibibigay yung- po namin. kaya nga- Lahat po. Sa Pilipinas kong mahal, Your Honor, nagkamali po ako. It is an intel-driven checkpoint. Talaga sa perlas ng silanganan, yung nangyari, we can divulge it during the executive session. accomplishment nga ba o isang malaking panluloko at kasinungalingan sa taong bayan? Videos cannot lie, no? cannot lie, no? O pinakamalaking konspirasya sa kasaysayan ng Pilipinas? Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas. Hindi ito linuto dito sa Pilipinas, galing ito sa labas. I would like also to point out that this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin na dahan-dahan. So it is the most successful approach to the drug war so far. So why will we change it? Ng bayan ng alitagtag ang naturang accomplishment sa kanilang bayan, o ito ay isang pagyurak sa kanilang dignidad? Ang bayan na dalisay ang liwanag. So why will we change it? We won't change it. We'll continue to do what we are doing. Of course, I cannot explain to you the operation is ongoing at pabayaan muna natin ang ating mga kapulisan together with the attached agencies ng PDEA. Pero bakit buo ang loob ni Marcos, ni Abalos, na high quality at high potency ang naturang illegal na droga kung hindi pa pala nakapagkandak ng purity test ang ASEC o PDEA? Nakapag-test na ang PNP, tinest na yung nahuling shabu, very high quality itong nandito, very high potency. Ibig sabihin, yung mga pinanggalingan, kung saan pa yung mga, kung saan nanggaling, kung saan sinakay. Kung hindi ako nagkakamali, ito'y pinatest, no? Maski yung grade nito, ASEC Gamban. Ano ba lumabas sa resulta? High grade ba ito o hindi? Pakisabi po natin para malaman po nila. Hindi pa kami nakapag-conduct ng purity test dahil wala pa kayong court order doon. Pero kung physical appearance niya lang, sa aming experience sa PDEA, Hindi pa kami nakapag-conduct ng purity test dahil wala pa kayong court order doon. Pero kung physical appearance niya lang, sa aming experience sa PDEA, Nakapag-test na ang PNP, tinest na yung nahuling shabu, very high quality itong nandito, very high potency. Naganap ang checkpoint operation noong April 15, 2024, Lunes, rush hour. Sa panahong ito ay may naganap na transport strike ng mga pasaherong jeepney sa naturang bayan. Ang team leader, si Police Captain Luis De Luna, officer in charge ng Alitagtag Municipal Police Station. Bakit walang karapatan magsalaysay ang team leader ng naturang checkpoint operation kung ito ay isang tunay na accomplishment? Before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasapat at sasabihin namin wag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. But he can tell you what happened.
Good morning po. Paglalaka, Bakit ang presidente, ang chief PNP, ang SILG, pangalawang araw pa lamang? Pero bakit sila alam ang operational details habang ang team leader parang walang alam sa operasyon na nangyari? So, magandang umaga po sa ating lahat kay sa ating mahal na Pangulo. Sir, na-intercept niyo sa red block. Tama. so, meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa bayan ng Alatagtag. So, as part of intensified crime prevention. Dahil hindi na alam ng team leader kung anong isasagot sa media, tinuruan na lang ito ng direktor, ng Pangulo ng Bagong Pilipinas, kung anong isasagot. Regular na checkpoint na sinasagawa. Ayon sa hepe ng Alitagtag Municipal Police Station, So, part of ang nature na ginawa nilang checkpoint, na-breakdown po namin yung regular na checkpoint, ibig sabihin, walang pre-operational report o intelligence report na nangyari. For inspection po. So yun po, kagaya po na nangyari kay dito po sa pangyayaring ito, yun po ang naging resulta, nasabat po namin yung ganito kalaking halaga po ng shabu po. Sa inabahaba ng script ng Regional Director na si General Lucas, The nature of noong naganap na Senate hearing, purely checkpoint operation, April 30, 2024, operation, o binilikan ni Senator Bato ang kanyang naunang tanong. going back to Pakinggan ang sagot ng Regional Director na si General Lucas sa nature of operation. Random checkpoint, bulaga na sa checkpoint or what? Random checkpoint, Your Honor. Random checkpoint, Your Honor. Random. Okay, random. Okay. So, Inconsistent ang sagot ng team leader na si Police Captain De Luna at ang Regional Director ng Calabar Zone na si General Lucas sa nature of operation ng naturang checkpoint. Dahil hindi makapaniwala si Senator Bato de la Rosa, kinlaro niya ito at paulit-ulit na binanggit ni General Lucas, random checkpoint. Ganun, so, klaro, random checkpoint. okay. So, that's talagang Lord, the Lord is watching us. Sabi ni Lord, dapat mahuli ka, dapat ma-checkpoint ka. Ibig sabihin ng regular checkpoint, walang nakaplanong pre-operation bago nasabat ang van na may lamang toneladang illegal na droga. Walang intelligence report. Sadya o kusang nagpahuli ang driver ng van sa isinagawang regular checkpoint ni Police Captain De Luna. Pero bakit? Salamat, maraming salamat. Yes, go ahead. Sir, clarification lang po yung unang sagot ko kanina whether it's an intel-driven checkpoint or not po. Your Honor, nagkamali po ako po. Not po. Your Honor, nagkamali po ako po. Ako, it is an intel-driven checkpoint. Subalit lumipas sa maraming diskusyon, biglang kumambyo ng sagot si Regional Director Lucas sa nature of operation. Baka nasiko ng kanyang katabi. Checkpoint. With regards Bakit mahalagang malaman ang nature of operation? Dahil dito natin malalaman kung ito ba ay intelligence driven. Ibig sabihin, nakaplano na, alam na ang uulihin, kailan dadaan, at kung saan ito nanggaling. Sa issue na nakasalalay ang seguridad ng bansa, kahit naka-under oath, maaari palang magsinungaling sa loob ng Senate Hall. we can divulge during the executive session. During the executive session.
talaga yung nangyari, we can divulge during the executive session. Mabuting pag-usapan na lamang natin sa executive session. Buting pag-usapan na lamang natin sa executive session. Bigay po namin sa inyo Okay lahat nga. po ng Kaya nga Sir executive Ray, session po. kaya Po namin sa inyo lahat po ng kaya nga Sir Ray, session po. Hindi ito linuto dito sa Pilipinas, galing ito sa labas. Ngayon, yung ruta kung saan nanggaling yun, Pilipinas. Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas. Hindi ito linuto dito sa Pilipinas, galing ito sa labas. Dumating ang Pangulong Marcos sa Litagtag, Batangas. Pangalawang araw mula nang ma-intercept ang illegal na droga sa checkpoint. Pero bakit alam na ng Pangulo na hindi ito galing sa Pilipinas? Dahil lang ba sa mga markings nito sa packaging? Kung ganun ay pwede palang gumawa ng illegal na droga sa loob ng ating bansa, gawing Chinese o Thailand o Mexico ang nakasulat sa labas ng packaging para madaling sabihin ng Pangulo na hindi ito niluto sa ating bansa. Pilipinas. Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas. Hindi ito linuto dito sa Pilipinas, galing ito sa labas. Kung ganito kababaw ang investigasyon, ano nang mangyayari sa ating bansa? Section 5 and Section 11 of Article 2 of RA 9165 of the Comprehensive Dangerous Drugs Act. Hindi nakapagtataka kung mismo ang team leader ay kinakahiyang pagmumukha nito o sadyang inutusan ng direktor na busalan ng bibig upang hindi makasagot sa mga tanong ng media. Tapos ito sir, yung ano yung ikakaso natin. Ganun lang sir, ito sir, pwede mo bulatik mo lang sir. Kakatun lang to. Yes sir, sir. Ano lang to sir. Tapos ito sir, yung ikakaso natin, ganun lang sir, ito sir, pwede mo na sir. Bulatik mo lang sir. Bulatik mo lang sir. Ang team leader nito at bibigyan ko siya ng spot promotion. Ito'y inano ko kay Chief. Alam niyo kung bakit? Mga kababayan, 13.3 billion. Napakalaking pera. Pero hindi nasilaw sa pera itong si De Luna at ang kanyang mga kasama. Sa ating mahal na Pangulong President Bongbong Marcos at gusto niyang pasabi sa lahat ng dito sa ating Chief PNP, congratulations. Thank you sir. Maybe here a few questions from our friends from the media. Would like to ask first the question, Sir Ravi. Chief. Right, sir, kamaras na yung Sir, saan yung source? Saan galing? Bakit na checkpoint dito sa Alitagtag? Teka muna. Baka pwedeng ganito na lang, no? Meron pa kasi kami mga ibang operations na ginagawa. Baka po pwedeng hanggang doon na lamang i-confine sa mga sinabi ko kanina. No? Wag na muna nating i-ano yung iba, no? Because there's some other operations. But what is important is this. Makita niyo naman Batangas is very porous borders ito, no? And so we are made up of 7,000 islands. Kaya importante nitong pagkakatulungan ng LGU, ng PIDEA, ng PNP, and of course, ng NBI po rito. No? Importante ang taong bayan dito. Yun lang ang gusto namin emphasize dito. Okay? Well, we cannot, pasensya na po kayo, pero we cannot give you any information as of this time. Nagpa-media lang kami just to show to you na intact ito. For me, what is important right now ay ma-inventaryo kagad ito, idaan sa tamang proseso at immediately i-destroy kagad ito, sirain kagad ito, sunugin o ano kaagad.
Pero bakit ililihis ng gobyerno sa katotohanan ang pagkatao ng primary suspect na si Zarate para gawing mangmang ang taong bayan? We also have the driver, sir, Mr. Aljon Michael Sarate, who's here now, sir. That's all, sir. Thank you. Continue, Kumsek. Hindi lumipas ang 1 minuto o 60 segundo. Biglang nawala sa pananaw ng taong bayan ang primary suspect na si Arvin Dexter Zarate sa totoong pangalan. Also have the driver, sir, Mr. Aljon Michael Sarate, who's here now, sir. That's all, sir. Thank you. So have the driver, sir, Mr. Aljon Michael Sarate, who's here now, sir. That's all, sir. Thank you. Continue, Kumsek. That's all, sir. Thank you, sir. Video tape. Kitang-kita ng tape, hindi lang ho ito sinabi ng mga testigo, hindi lang ho namin sinasabi, kitang-kita mga... Video tape. Kitang-kita ng tape, hindi lang ho ito sinabi ng mga testigo, hindi lang ho namin sinasabi, kitang-kita mga... So ito po yung mugshot nung kasi marami nagsasabi bakit naka-blurred kasi po sinusundan po natin yung protocol po ng human rights, no? Hindi po namin pwedeng anyway, andyan naman yung pangalan niya and public records po yan. Next. At ito po, baka sinasabi hindi nakakulong, talagang nakakulong po yan. Ngayon, di ba? Dala natin dito ngayon. But Yes, sir. because of the request of the RD that doon na lang sa executive session kausapin. Anyway. Thank you, sir. Mr. Val Gonzalez of DZRH. Good afternoon po. I don't know kung pwede ho ninyong sagutin kasi kahapon may kumalat na rin ho sa
sa social media tungkol ho dun sa profile po nung suspect, yung driver na si Zarate. May mga lumabas ho na dati daw ho siyang nagsilbi sa military ng Amerika. Umalis po siya dito sa Pilipinas nung 8 years old siya. He entered the US Army noong 1997. He left the US Army noong 2005 and came back dito sa Pilipinas noong 2008. Nagtayo po siya ng isang fitness center somewhere dito po sa Metro Manila. Yun lang po ang pwede kong sabihin tungkol dun sa suspect natin. Thank you. Ayon sa ating gobyerno, ex-military ng US ang primary suspect na si Michael Angelon Zarate o sa tunay na pangalan, Arvin Dexter Zarate. Pero bakit ililihis ng gobyerno sa katotohanan ang pagkatao ng primary suspect na si Zarate para gawing mangmangang taong bayan? Ayon kay General Lucas, umalis sa Pilipinas noong 8 taong gulang primary suspect na si Zarate. Pumasok sa US Army noong taong 1997, umalis sa US Army sa taong 2005, at bumalik sa Pilipinas sa taong 2008. Pero sa nakuhang impormasyon, si Arvin Dexter Zarate o Michael Angelon Zarate sa ating bansa ay nagkaroon ng samut-saring kaso sa ibang bansa. Ating balikan ang deskripsyon na binigay ni General Lucas tungkol sa primary suspect na si Zarate. Umalis po siya dito sa Pilipinas nung 8 years old siya. He entered the US Army noong 1997. He left the US Army noong 2005 and came back dito sa Pilipinas noong 2008. Nagtayo po siya ng isang fitness center somewhere dito po sa Metro Manila. Yun lang po ang pwede kong sabihin tungkol dun sa suspect natin. Thank you. Bakit nililihis ng gobyerno ang tunay na pagkatao ng primary suspect na si Zarate? Inconsistent lahat ng impormasyon na binigay ng gobyerno tungkol sa suspect. Maituturing ba ang naturang accomplishment na pinakamalaking konspirasya sa kasaysayan ng bansang Pilipinas? O ating sabihin na pinakamalaking kasinungalingan sa kasaysayan ng bansang Pilipinas? Ang ating pagbabasihan ng mga senaryo na maaaring may malaking bansang nasa likod ng naturang konspirasiyang ito. Dahil sa panahong ito, ang presidente ng US ay si Biden, na kilalang kritiko ni Duterte, at upang pahiyain ng nakaraang administrasyon, maaaring nagkaroon ng sabuatan para pahiyain sa buong mundo ang nakaraang administrasyon ng bansang Pilipinas at pasigatin ang kasulukuyang administrasyon. Napunta sa executive session ng katotohanan na sana'y nais marinig ng taong bayan at mamamayang Pilipino. Bakit ang Vice President Sara Duterte ay parang kriminal kung ituring at i-cross-examine sa Kongreso at Senate hearing? Samantalang ang primary suspect na si Zarate na may dalang toneladang illegal na droga na nagkakahalaga ng 13.5 billion at tinaguri ang biggest drug haul
sa kasaysayan ng bansang Pilipinas ay sa executive session lang napunta. So, ito po siya, yung mugshot ng arrest. Kasi marami pa tanong, nasaan na po siya ngayon? Siya ay nasa Batangas, nasa provincial office ng Batangas, no? At siya ay nadimanda na ho ng tinatawag nating... At ito po, baka sinasabing hindi nakakulong, talagang nakakulong po yan, no? Nasa Batangas Provincial Jail. Ngayon, Kulong siya sa Batangas po. Batangas Provincial Police. Police Provincial Office. Yes, sir. Okay, thank you. Videos cannot lie, no? Papakit Cannot lie. No. Magkaibang pangalan at sumasahod ng 100,000 samantalang disqualified na siya sa Civil Service Commission. Nationality no, mga puti na. May American na, meron ng Canadian at this is a new monster na nadidiscovery natin. Why do, first time natin ito ngayon na experience na shabu ang traffickers ay mga puti. Di ba? Parang ano tingin mo? Yes, sir. Mr. Right. Senator, pasensya na po kayo ba? Yeah. Pero ito po kasi ay sub judice po. Nasa korte na po ngayon. At kami po'y nag-iingat lang at gusto po namin talagang makulong lahat ito. I'm not asking the identities ng mga tao dito. I am just a general impression. Bakit nag-ship yung operations from mga Chinese, ngayon mga puti na involved. Yun lang, that's a general... I don't think this will jeopardize the case in court. Ang akin lang is, if you want to answer, bakit kaya bigla nag-ship na ganito, ibang tao na involved? Your Honor, in as much as I want to answer your question, however, yung case na po is nasa court and there is an ongoing case build-up with the Department of Justice dito po sa pangyayaring ito, Your Honor. Sorry po. Okay, but I just want to impress upon you that yung sub judice na yan, there's a Supreme Court ruling na whatever gustong malaman ng isang legislative inquiry ay hindi po yan covered ng sub judice rule, sabi ng Supreme Court. But anyway, that's beyond the... Sabihin ko lang sa inyo, sinabi ko lang yan. Mr. Chairperson, Yes, go ahead, sir. lahat po ibibigay po namin sa inyo. Okay Lahat nga. po ng Kaya nga sir, session po. kaya Sa lawak ng koneksyon at impormasyong pwedeng makuha ng gobyerno ng Pilipinas, imposible naman na sasabihin nilang hindi nila alam ang naturang mga pangyayari. Umalis po siya dito sa Pilipinas nung 8 years old siya. He entered the US Army noong 1997. He left the US Army noong 2005 and came back dito sa Pilipinas noong 2008. Nagtayo po siya ng isang fitness center somewhere dito po sa Metro Manila. Yun lang po ang pwede kong sabihin tungkol dun sa suspect natin. Thank you.